Hello, what's up guys? Nandito na naman sa makabagong Sport TV. Pag-uusapan lang natin itong pagbabalik ni Unified IBF WBA champion Marlon Tapales, kasi bumalik na po siya sa Pilipinas galing Amerika para ipagpatuloy niya ang training niya dito sa Baguio City. Baguio kasi ang napili niya para sa tuloy na training niya dahil sa gaganapin nilang laban sa Japan sa December 26, 2023. So kung bago pa lang kayo dito sa YouTube channel ko, please click subscribe muna. Pakita rin notification bell para lagi kayong updated sa mga balita na boxing na katulad nito. So bago natin umpisa na matatandaan natin yung training doon ni Marlon Tapales doon sa Wildcard Gym sa Las Vegas na nagpakitang gilas muna ito. Pinabagsak yung sparring partner niya bago siya umuwi dito sa bansa. Kaya dito mo talaga makikita na porsigido talaga si Marlon Tapales na talunin si Naoya the Monster Inoue sa darating na December 26. Kaya wag lang magkampante si Inoue, baka masilat ni Marlon Tapales. Delikado rin to si Marlon Tapales, kaya nga tinawag siyang nightmare eh. Kaya hindi isa walang bahala ni Naoya the Monster Inoue dahil hindi alam natin kung anong ipapakitang estilo ni Marlon Tapales sa darating nila na laban sa Japan. Kasi itong si Marlon Tapales, kaya tinawag na nightmare, pa iba-iba kasi itong estilo nito, hindi yung isang estilo lang. Kumbaga sa pagkain, maraming putahe to kung anong dapat ihain sa kalaban, kaya tinawag itong nightmare. Kaya kahit ganun lang si Marlon Tapales, may posibilidad talaga na manalo siya sa laban dahil paiba-iba kasi ang estilo sa laban nito, depende sa kalaban niya kung anong klaseng kalaban niya eh. Kaya nga binansagan siyang Marlon Tapales the nightmare eh. Kasi katulad yung nakaraang laban niya doon sa pag-agaw niya ng IBF kay Murodjon Akhmadalib, nagulat si Akhmadalib dahil hindi naman talaga yung estilo ni Marlon Tapales. Pero nabulagta si Murodjon Akhmadalib sa pinapakita ni Marlon Tapales dahil nagiging ang estilo niya, nagiging counter puncher at saka accurate yung tirada niya, kaya naagaw niya yung titulo. At saka kinuha na rin Marlon Tapales bilang sparring partner si Herman Gonzalez para sa sparring partner niya doon sa training nila sa Baguio. Kaya tuloy-tuloy lang ang training ni Marlon Tapales para matalo to si Naoya the Monster Inoue. Kasama din si Jerwin Arcas na tutulong sa paghanda ni Marlon Tapales sa laban nila ni Naoya the Monster Inoue sa Japan. Kaya sigurado akong maganda yung kinalbasan ng training ni Marlon Tapales dahil isang dekalibreng mga sparring partner katulad ni Marlon Astrolabio, kinuha din yung sparring partner na ranking sa bantamweight division. Sa kabilang banda naman tayo mga idol, Oscar De La Hoya nagsalita na kay Ryan Garcia. Isa pa rin daw si Ryan Garcia sa pinaka superstar dito sa boxing. Kahit natalo siya sa nakaraang niyang laban sa kay Tank Davis, sabi ni Oscar De La Hoya, dekalibre pa rin si Ryan Garcia, kaya may laban ito sa November 2 sa 140 pounds dahil natalo ito sa 135 pounds. So hanggang dito na lang ang topic natin ito. Lagi kong sinasabi, huwag kalimutan mag-subscribe. Bye bye, hasta la vista baby.